Hello guys, magandang araw. So for today's vlog, tayo ay mag-unbox itong order ko sa Shopee. Ito ay garden soil. Kasi nga, pinalitan ko yung garden soil na nabili ng asawa ko. So ito, tignan natin kung maganda yung quality niya. First time ko palang umorder online ng garden soil. Usually mga pamis ang in-order ko, tsaka rice hull. Sana maganda rito para medyo mahal siya, pero kung maganda naman, bakit hindi? Parang mga 17 pesos ang isang kilo. Hindi ko sure. Parang magana. Kasi binayaran ko para mga more or less 300 na ata. Or 200. Hindi ko na matandaan. So, ganyan ang itsura niya. Ma-dark siya. Yan. Pero maayos naman ang pagkaka-deliver. Tsaka, mabilis din na i-deliver dito sa amin. So, parang, 10 yata to. 10 package. Tapos, meron 2 na nabutas. So, agad-agad yan, ko na yan. Transfer ko na doon sa lagayan. Sasaluan ko na lang siya ng pamis. Nag-switch ako ng garden soil kasi, yung loam soil, parang nga siyang matigas sa halaman. Pero maganda rin siya, guys. Kaya lang talaga, parang masyadong compact. Pag yung halaman bago pa lang, nahirapan siya mag-adjust dun sa pot. Ewan ko lang to pag garden soil. Ganyan yung itsura niya. Parang parang may buhangin. Kasi parang buhag-hag siya na magaspang. Ganun ba talaga yung garden soil dapat? Di ba dapat malambot? Sorry kasi hindi pa ako nakakita ng magandang quality talaga ng garden soil dito sa area namin. Usually para mga putik. Hindi ko alam. Pangalawang beses ko na umorder ng ganun. Kasi minimix ko na lang siya dyan. 2 pack yan. Pero okay naman to. Parang buhag-hag siya. Tapos, yun lang. Hindi ko alam kung may siya. Kung may mga sunog na ipa. Kasi nga, siya para lang siyang maabo na. Parang ganun. Yung texture niya. Ngayon, parang magaspang siya. Pero in fairness dun sa binilhan ko, maganda yung niya, pagkapak niya, tsaka maayos, malinis naman yung garden soil niya. Walang mga halong bato-bato. Tapos dito nilagdagan ko lang siya ng 2 cup ng pamis na, parang matanghito yata yung size niyan. Tapos mimix ko lang. Kasi bala ko lagyan yung mga pasuko na yung mga naka-fast draining na soil mix. Dagdagan ko ng konting soil para lang di naman sila payat. Yan, kagaya nito ni Ruby Donna. Tumaob kasi to, kaya dinagdagan ko. Nawala yung mga sa ibabaw niya na soil mix. Nalaglag kasi, buti hindi natanggal sa niya, sa paso niya. Ito si Ruby Donna, napansin ko dun sa area ng greenhouse. Nung nawala na siya ng araw, naglalaga siya. Kahit hindi ko naman siya nadiligan pa nung umuwi ako. Kaya napansin ko na parang naglalagas. Ngayon nandito na siya sa taas, tumigil na yung paglalagas niya. Tapos tinatry ko na at least kahit paano maarawan siya. Yun pala yung gusto niya. Ayaw niya nang nakatago siya. Yan. So, okay na siya dyan. Tapos, ito si Chroma. Yan. Dadagdagan ko lang din siya. Kasi halos puro mas maraming pamis. Tsaka, rice hull. Kaya, ayan. Lagyan natin siya. Tingnan natin kung anong effect na tong nabili kong garden soil sa kanila. Before, lagi ako nakafocus sa kulay ng plants. Yung pagpapastress sa kanila, pagpapalabas ng stress colors nila. Pero ngayon, parang mas importante na sa akin na yung succulent ko, yung pang nagtathrive siya ng maganda siya, na marami siyang babies, yung mataba siya. Unlike before na parang gusto ko talaga palabasin yung kulay, kaya ginagawa ko, halos nabibigla ko siya sa araw. Pero meron talaga na nakakapag-adjust ng na succulents kahit na nabigla sila. Maglalaga sila, pero pag nakita mo naman yung mga ilang araw, parang nakakapag-adjust agad sila. Yung nga lang, nabubugbog sila. Parang nasusunog.
Pero minsan ginagawa ko pa rin ngayon, kaya lang, nag-iingat na ako. Kasi nga mas gusto ko na yung chubby sila, tapos kahit medyo naka-stretch yung stem, at least hindi sila yung parang payat na parang ano ba siya, yung parang hindi siya lumalago, yung hindi nagkakaanak. Yun, kasi mas goal ko ngayon na medyo mataba or kahit hindi na sila colorful, yun. So dito, ito yata si Green Ice Green. Yan, ito may seller ako na bilhan na ang laki niya dun sa picture. So, live selling pa yun guys As ang laki-laki niya. Nung dumating, di ko alam kung naglaga siya during nung naka-air dry siya. Nung dumating sa akin, ganyan na lang siya kalaki. Parang, sinaki ng bowl na yan, nung bowl niya na yan, nung pot niya. Tapos nung syempre nag-adjust pa yan, naglagas pa siya lalo nung dumating siya dito. Ganyan na lang siya. So parang nabigla ako kasi nung pinapakita niya sa live, ang laki-laki talaga niya. As in halos kasi malaki pa sa mukha nung seller. Tapos nung dumating sa akin, medyo sabi ko, bakit parang ang liit niya? Tapos mas lalo pa siya lumiit kasi nga nag-adjust pa siya sa akin sa summer yun eh. So mas lalo pa siyang lumit. Pero buti na lang matibay naman to si Green Ice, kaya kahit pa paano ka-survive naman siya. Yun, hindi siya gaano pang natidilagan. Sa akin kasi pagka nagpapa-acclimatize ako ng succulents, hindi ko sila agad-agad dinidiligan. Kagaya ng mga Echeverias. Parang dahan-dahan yung approach ko. Usually nga, papaulanan ko na lang pagka nakita kong may reaction agad yung plants, doon na lang ako magsa-start ulit na magdilig. So, yan. Ganda na siya. Tapos itong isa, sabi dun sa comment nung nagtanong ako sa isang group, sabi dun nung nag-comment ay tapal pa daw siya. Maganda rin to guys nung dumating. Kala ko nga mamamatay to kasi nabigla ako sa araw. Nung summer. Pero hindi, in fairness sa kanya, naka-recover siya. Sabay ito nung yung na pinarawan ko. Siguro nabigla din yung cream tea ko. Yung malaki din na cream tea. Yan, ganda niya. Ganda niya ngayon. Kaya looking forward ako ngayon na malamig na kung anong magiging itsura niya. Yan, dinagdagan ko rin kasi masyadong fast draining yung soil na ginamit ko nun. Kasi nung time na yun, parang paubos na yung loam soil ko. Gusto ko na sila papat. Kaya yun na lang din ang ginamit ko. Yan. Pero wala naman problema kasi ginagawa ko naman yan lagi pagka na matagal na yung plant sa pot niya. Hindi ko masyado nire-repat. Dadagdagan ko na lang ng soil sa ibabaw or vermicast. May vermicast din ako dito pero saka na siguro ako maglagay mga December na lang. Tignan ko muna kung ano mga itsura nila. Sa ngayon yung area ko, wala nang dun sa greenhouse. Konti na lang yung natira. Nandito na sila lahat sa taas. Kasi nga magulo pa doon. Ay, ito pala yung agavoid na niripat ko na siya dyan. Kasi nga yung pinaglagyan niya nung summer, maliit lang na, yung baso lang, cup lang, doon ko lang siya nilagay. Ang laki-laki niya. Doon nag-ugat naman siya. Kaya ngayon, i-transfer ko na siya dyan. Tapos nagdagan ko na lang ng something sa gilid-gilid niya. Yung mga propagation ko na nasa maliliit na pot. Yan si Murasaki. Liit din yan nung hindi na siya lumaki kasi nga liit nung pot niya. Nilagay ko siya dun kasi parang naubusan yata ako ng pot noon. Kasi hindi ko na ulit siya na-repot. Parang nag-enjoy ko yung ganitong yung may ang tawag dyan, yung terracotta pot na malalaki. Kaya parang gusto ko maghanap niyan. Kaso di ba mahal na sila ngayon? Kaya puro plastic na lang ako ngayon nandito. Ewan ko ba, gusto ko ng terracotta kahit nung dati pa nagsisimula ako. Kaya lang hindi na ako agad-agad bumibili. Noon kasi parang excited ako, lagi akong bumibili. Nalala ko pa ngayon sa Daiso na terracotta na parang 88 pesos yata nung time na yun. Bago mag-pandemic pa yun Ewan ko lang nung nag-pandemic kung magkano na siya. Yun yung last ko, tina-alt ako bumili. Kasi hanggang ngayon, buhay pa naman yung mga pots na yun, buo pa siya. Nire-reuse ko na lang siya. So, ayan, nakita niyo yung niya, cup lang na maliit, diba?
Pero yun, okay naman siya dun. Nakasurvive naman siya. Kaya ngayon, i-transfer na natin siya. Sana medyo tumagal buhay niya sa akin. Kasi hindi man ako familiar sa pag-aalaga ng mga agavoids. O agavoids nga ba siya, guys? Paki-confirm naman. Ano lang to, free lang to dun sa seller na binilan ko. Binigyan niya sa akin. Ang laki-laki, nagulat ako. Ako daw kasi yung first na nagbayad. Kaya parang pa-free niya. Yan, tignan niyo yung lupa niya, parang abo. Ganun ba talaga pag mo-order ka online ng mga ganyang garden soil? So, yun nga, gusto ko nga bumili nung malalaking terracotta. Sana hindi sila ganun kamahal. Kasi may nakita ko dito malapit sa amin, hindi ko pa natanong. Pero baka next year siguro mga January. Pero priority ko kasi maayos yung greenhouse. Wala pa time yung asawa ko. So yan, sinisiksik ko na lang. Meron na tong lupa Niyagdagan ko na lang. Sana yung nagamit ko dyang lupa hindi man mag-react yung halaman. Kasi parang may anay pa yun. Pero nilagyan ko naman na siya ng insecticide sa baba. Yung mura sa akin na yan, kasabayan pa yun na nandun ko. Lumaki na yung iba siya na iwan. Marang mas gusto ko pa nga yung Super Bomb kaysa sa Murasaki. Kaya baka mapa-order ako ng Super Bomb. So, yan lang. Ko lang yung ile-level ko lang yung soil mix. Tapos ito ilalagay ko yung hakuhu. Ito rin, malalaki na yung kasabayan niya. Tapos siya naiwan dyan sa maliit na pot. Kaya dyan, transfer ko dyan. Tignan ko kung lalaki siya. Nung time na to, maulan yata to. Kaya habang nagbablog ako, may bagyo. Kasi nga wala akong magawa. Mag-repat na lang ako. Yan, sana lumaki itong mga to dito. Bala ko to, hindi ko na sila ilalabas dun sa garden. Diyan na lang sila. Tingnan ko kung lalaki siya. Papaulanan ko na lang kapag nagkaroon ng naging tag-ulan na season na ulit. Kasi ito yung mga propagation ko ng mga bato. Snow peach. Diyan ko muna siya ilagay. Maganda rin to kasi grabe mag-ugat. Tignan yung ugat niya, guys. Ang dami. Matibay pa to. Mas matibay kaysa kay Chloe. Yan. Tsaka itong, ewan ko, same yata rin nito yan. Free lang to sa akin Liit. Kaya lagay ko na lang dyan. Baka sa kanila lumaki pa sila. Yan. Parang snow peach din to. Snow peach o peach? No? Nakalimutan ko na naman. Matibay siya, guys. Mas matibay kasi sa Chloe. Yung Chloe nung summer na siya, 'di ba? Nasunog yung stem, nagka-stem rot. Pero tong snow peach, hindi siya nalusaw. Mas madami pa siya mag-ugat pati. Kaya yun siguro, kaya ganun, mabilis maka-recover. Kasi mabilis siya mag-ugat. Yan, pag yan pinaulanan mo dyan, lalaki bigla. Kaya siya yung magpupuno dyan sa area na yan. Dadagdagan ko lang ng konting soil. Naisip ko kung parang super bomb yung ilalagay ko. Kaya lang kasi sabi ko, parang maselan kasi tong agavoids pagka masyado sa tubig, diba? Kaya siya na lang nilagay ko sa terracotta. Kung makaka-order ako ng super bomb, sa plastic pot ko na lang siya ilalagay. Kasi hindi naman maarte yun. Yan yung hindi stress na snow peach. Siya yung bugbog sa ulan. Pero in fairness, na yan, first batch pa yan na nabili ko. Pa rin, buhay pa rin. Yung pot niya maliit na, hindi ko pa na-repot. Andun yung mother plant niya sa dito na sa taas, pinatong ko na. So, ayan na siya, tapos na. Diba, ang ganda na? Ewan ko kung lalaki pa tong mga to, pero try natin pag Kasi mas madami na tong ngayon soil kaysa sa pumice. So sana lumaki sila dyan. Diba? Ang ganda.
Yan, dito ko sila ilalagay sa may kanto dito para just in case sakitin ng pusa, hindi naman matatabig. Mahirap kasi baka matabig tapos malaglag. Eh, matagal na tong paso na yan eh. Sa lola ko pa ata ito galing. Yan, dyan ko siya ilalagay. Ang bigat niyan, sobra. Yun lang ang pagka terracotta pots. Mabigat. Pero ang ganda nila pagka gumanda na yung halaman dyan sa terracotta. Parang ang rustic niya tignan. So yan, dyan na siya. Tignan natin kung makarecover agad yung mga nilagay ko mga tanim dyan. Tapos yung iba dito ko nilagay. Siksikan na sila kasi wala naman akong choice eh. Akit ko talaga sila lahat. Meron na dyan morning sun, pati afternoon sun. Yun si Crispate, inakyat ko na rin. Tapos ito si Durlo, nilagyan ko na rin ng soil para medyo tumaba-taba. Kasi nga parang nagsistretch na siya eh. Pero gusto pala nito yung maaraw. Ang ganda ng kulay nito, parang nagdi-neon. Nagdi-neon green siya. Kaya parang gusto ko pa niyan. And ngayon medyo magulo pa dyan. So unti-unti ayusin na lang natin. Yan, ganda na nila. Yan, si Tapalpa. Sana tumaba siya at lumaki dyan. Ayan, si Green Eyes. So, yun. Yung iba nandito. Siksikan na sila dyan. Pero natatamaan pa rin naman sila dyan ng araw sa umaga. Ito, ang ganda talaga. Oh. I'm so amazed. Kasi guys, uulan talaga siya. Bagyong Ramil to eh. Yan, ito yung mga ibang succulents dito. Pakita ko lang. Yan siya, ang ganda. Hindi ko pa rin alam pangalan niya. Tapos si Mule. Yan. Nagkukulay na rin siya. Mas matibay ito kasi sa Laotian. Si Laotian ko namatay agad eh. Yan. Baka bibili pa ako niyan. Pero hindi na muna. Sa susunod na. Kasi mahirap din siyang alagaan. Lalo na pag bagong bili pa lang. Yan yung mga iba. Nilagyan ko na lang sa ibabaw. Si Roman. Yung Purple Delights ko, okay naman. Hindi ko alam kung lalagyan ko sila ng soil sa ibabaw. Pero okay naman sila. Hindi naman maarte sa soil mix. Tsaka tong isa. Nag-stretch na pero okay na siya. So, yun lang muna guys. Salamat sa panonood nyo. Like and comment na rin. Thank you. Bye!